hawak ng forensic group. Walang problema sa pagkitiwala, Asik eh. Ang problema natin, iba yung nakalagay sa pahayagan, iba yung sinasabi ninyo. Yun ang problema natin. Sapagkat nalalaman po natin ang taong bayan din naman palagi ko naghihintay dito eh. Ano ba talagang mangyayari sa investigation ito? Naku po, mismong Kongreso na ang nagsabi na mabagal daw ang kilos ng Department of Justice sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sa mga hindi pa nakakaalam, umabot na sa 34 katao ang naigulat na nawala mula 2021 hanggang 2022 at hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw ang kanilang kinaroroonan. Ngayon, may testigo na lumalabas na may dalang impormasyon na pwedeng magbigay linaw sa kaso. Siya si Dondon. Pero ang tanong, bakit parang walang malinaw na aksyon ng DOJ para agad siyang maprotektahan? At mas mabigat pa, aantayin pa ba nating may masamang mangyari sa kanya bago sila tuluyang gumalaw? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Mga kababayan, isipin natin ito. May mga taong handang magsabi ng totoo tungkol sa pagkawala ng mga sabonghero. May testigo na gustong lumantad, pero ang tanong, ligtas ba siya? Kung wala siyang proteksyon, paano siya makakapagsalita? Sa pagdinig ng Kongreso, pinatikos ang Department of Justice dahil mabagal daw ang kanilang proseso. Ang usapan dito ay tungkol sa Witness Protection Program. Isa sa inaasahang mapapabilang dito ay si Dondon, na sinasabing may mahalagang impormasyon tungkol sa kaso. Pero ayon sa mga kongresista, hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na aksyon. Ayon sa DOJ, may 7 kaso na raw na may kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero. Pero ang mga kasong ito ay nasa evaluation stage pa lang. Ibig sabihin, hindi pa nakakarating sa mismong preliminary investigation. Kung tutusin, simula pa lang ito ng proseso. Kaya ang tanong, bakit ganon kabagal? Habang tumatagal ang paghihintay, mas lalo lang nanganganib ang buhay ng mga testigo. Gaya ni Dondon, na siyang inaasahan para maglabas ng katotohanan. Kung hindi siya agad maprotektahan, ano kaya ang maaaring mangyari sa kanya? Ang bawat araw na lumilipas ay dagdag kaba para sa kanya at sa kanyang pamilya. Hindi rin biro ang dami ng mga nawala. Base sa tala ng pulisya, 24 na sabonghero ang hindi na nakabalik sa kanilang mga tahanan. Nangyari ito sa 8 magkakahiwalay na insidente mula 2021 hanggang 2022. At ayon sa ilang testigo, posible pa raw na mas marami pa rito ang totoong bilang. Kung iisipin, ang bawat numerong iyon ay may kaakibat na pamilya, mga anak na naghihintay, mga asawa na nag-aalala, at mga magulang na umaasa. Hanggang ngayon, wala pa rin kasiguraduhan kung nasaan na ang kanilang mga mahal sa buhay. Narinig natin sa DOJ ang mga pahayag na committed daw sila sa paghahanap ng hustisya. Maganda pakinggan, pero sapat ba yon kung wala pang malinaw na aksyon? Para sa mga pamilya na naghihintay, hindi salita ang kailangan nila. Ang kailangan nila ay resulta. Mahalaga ang Witness Protection Program. Dito nakasalalay ang lakas ng loob ng mga testigo. Kung walang proteksyon, paano sila magsasalita? Kung may takot sa buhay nila, paano natin malalaman ang buong kwento? Ito ang punto ng mga kongresista. Hindi pwedeng hintayin pa na may masamang mangyari bago kumilos. Sabi nila, kailangan ng mabilis na aksyon. Dahil kung patuloy ang mabagal na proseso, paano pa magkakaroon ng hustisya para sa mga sabonghero at sa kanilang pamilya? Ang masakit dito kapag mabagal ang hustisya, ang karaniwang tao ang natatalo. Ang mga pamilya ng biktima ang araw-araw na nagdurusa, habang ang mga nasa kapangyarihan ay paulit-ulit na nangangako. Sa huling parte ng pagtinig, lumabas ang isa pang mahalagang usapan. 34 ang opisyal na bilang ng mga nawawalang sabonghero ayon sa tala ng PNP. Pero ayon sa ilang kongresista, posibleng mas marami pa ito. Kaya dito lumabas ang mas malalim na tanong, sino ba talaga ang mga sangkot? Ayon sa record ng pulisya, may 18 PNP personnel na iniimbestigahan kaugnay ng pagkawala ng mga sabonghero. Hindi lang mga ordinaryong pulis ang nadawit dito. Ang pinakamataas na ranggo na kasama sa kaso ay isang police colonel. Kung iisipin, mataas na posisyon ito.
Kaya lalong nakakadismaya na mismong mga taong dapat nagpoprotekta sa atin ay sila ring iniimbestigahan ngayon. Kung ikaw ay pamilya ng mga biktima, anong mararamdaman mo kapag narinig mong may pulis na sangkot? Ang mga taong inaasahan mong magbibigay ng hustisya, sila pa ang tinitingnan bilang posibleng may kinalaman sa pagkawala. Ang tiwala ng mga tao sa mga awtoridad ay lalo lang bumabagsak. Isa pa sa tinalakay ay ang usapin ng witness protection. Kanina pa binabanggit si Dondon, pero dito lumabas pa ang pangalan ng isa pang testigo, si Julie Don Totoyong. Siya ay itinuturing na mahalaga ring saksi sa kaso. Ngunit ayon mismo sa DOJ, hindi pa raw tapos ang proseso para maisama siya sa Witness Protection Program. Paliwanag ng DOJ, kailangan munang matapos ang evaluation ng kaso ng mga prosecutor bago maisama ang isang tao sa programa. Sa madaling salita, kahit may banta na sa buhay ng testigo, hindi pa rin sila pwedeng agad-agad ilagay sa ilalim ng Witness Protection Program hanggat wala pang opisyal na dokumento. Pero ang tanong, sapat ba ito? Kung alam na ng lahat na may panganib, bakit pa hihintayin ang mga papeles bago kumilos? Sabi ng PNP, pinabantayan na raw nila si Julie Don. Nakasecure na daw siya sa kanilang custody. Pero ang tanong ng marami, gaano ba ito kasigurado? At hanggang kailan siya pwedeng manatili sa ilalim ng proteksyon ng pulis kung wala pa rin siyang opisyal na status sa ilalim ng DOJ? Kung tutusin, mas lalong nagiging komplikado ang sitwasyon dahil sa tagal ng proseso. Sa isang banda, sinasabi ng DOJ na kailangang sundin ang batas at dumaan sa tamang evaluation. Sa kabilang banda naman, andyan ang PNP na nagsasabing kaya nilang protektahan ang testigo kahit wala pang opisyal na papeles. Ngunit kung titingnan, ang tanong ay hindi lang tungkol sa papeles o proseso, ang tanong ay tungkol sa buhay ng tao. Sa kaso ng mga testigo gaya ni Julie Don, bawat araw na lumilipas ay dagdag panganib. Kapag may nangyaring masama, hindi ba't mahirap nang habulin ng sisi kung bakit hindi sila agad nabigyan ng formal na proteksyon? Dito natin makikita na hindi lang simpleng kaso ng pagkawala ito, malinaw na may mas malalim pa na issue sa loob mismo ng mga institusyon na dapat nagpoprotekta sa atin. At kung totoo ngang may mga pulis na sangkot, mas lalo nating dapat pantayan kung paano ginagalaw ang mga kasong ito. Dito na rin lumabas ang papel ng NBI. Ayon sa paliwanag, hindi lang pala PNP ang gumagalaw sa kaso. May sarili ring parallel investigation ng NBI tungkol sa pagkawala ng mga sabungero. Kasama sila sa pag-verify ng mga testimonya at pagbusisi sa mga paratang na inilabas ng mga whistleblower gaya ni Patidongan. Mabigat ang sinabi tungkol kay Patidongan. Ang kanyang mga pahayag ay hindi basta simpleng detalye. Malalim at seryoso ang mga paratang niya dahil may binabanggit na malalaking personalidad na posibleng sangkot. Hindi lang ito tungkol sa mga nasa mababang posisyon. May posibilidad rin na mas mataas pa ang nakikialam sa pagkawala ng mga sabungero. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit na ipinaalala ng ilang kongresista na huwag lang tumutok sa mga maliliit na pangalan. Kailangan din daw silipin ang mas malalaking isda na posibleng konektado. Dahil kung hindi, baka hanggang dulo ay maliliit lang ang mapanagot habang ang totoong utak ng kaso ay nakatago pa rin. Ayon sa opisyal na kinatawan ng PNP, buo raw ang kanilang commitment na tapusin ang investigasyon. Sabi nila, hindi lang nila titingnan ang mababa at kitnang ranggo na sangkot kundi pati na rin ang mga binabanggit na big personalities. Pero siyempre, madali itong sabihin. Ang tanong ng taong bayan, makikita ba talaga natin ang mga malalaking pangalan na iyon na haharap sa hustisya? Samantala, nananawagan pa rin ang ilang miyembro ng Kongreso na bilisan ng DOJ ang kanilang evaluation para sa Witness Protection Program. Hindi raw sapat na sabihin na on process pa ito. Sa bawat araw na lumilipas, hindi lang buhay ng mga testigo ang nakasalalay, kundi pati na rin ang posibilidad na makuha natin ang buong katotohanan. Kaya sa puntong ito, malinaw na hindi lang simpleng kaso ang nakaharap sa atin. Usapin ito ng tiwala ng publiko sa mga institusyon. Kung makikita ng tao na mabilis at patas ang aksyon, siguradong tataas ang tiwala nila. Pero kung puro delay at pangako lang, lalo lang mababawasan ang paniniwala ng mga tao sa sistema ng hustisya.
Sa kabuuan, malinaw na ang kaso ng mga nawawalang sabongero ay hindi lang tungkol sa pagkawala ng tao, kundi pati na rin sa mabagal na sistema ng hustisya at tiwala ng publiko sa mga institusyon.